categorical, no? At kung wala doon sa categorical, is pwede kang magpaliwanag ng 10 seconds. Diretso na yan yan na yung pinakasagot nyo. Kahit anong sabihin nyo dyan. Yan. So, before natin before natin i-start ang ating debate, gusto ko muna silang magpakilala at ano yung kanilang posisyon sa debating ito. At syempre, ano yung kanilang ine-expect sa gabing ito. So, unahin na natin ang ating kapatid na Seventh-day Adventist. Magpakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid, mga kaibigan. Ako po si Brother Ruben Naval Nagpilada ng Seventh-day Adventist Church, isang ordinaryong membro ng SDA. Tayo po ay tumatayo bilang affirmative sa topic na patutunayan ko na ang SDA Church ang itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 16:18. Muli, magandang gabi at mabuhay kayong lahat. Okay, at syempre yung ating negative, pakilala ka. Magandang gabi, good evening sa ating lahat, kay Badrasya, sa ating admin, at operator ng gabi at moderator. Sa ating katunggaling ngayon, si Brad Ruben, na gentleman SDA. At sana expect na maganda ang talakayan natin, religious dialogue and debate ngayong gabi. At sana marami din tayong matutunan. Magandang gabi sa ating lahat. Josh? Okay, at ang inyong host pala at moderator ngayong gabi, Admin Rasha ng Rasha TV. At syempre, sana ay i-share nyo yung ating live streaming ngayon dahil kakaiba actually yung ating topic. Dahil usually kasi pag sinasabi dito sa itinayo, usually yung True Church, laging affirmative yung Catholic dyan sa mga debate experience ko. Pero ngayon, napakaganda ang Seventh Adventist ang magiging affirmative at magde-negative naman ang RCC. So, bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Ruben. Your time start now. Okay, magandang gabi po. At ito po ang ating susing talata, Mateo 16:18. Sabi po dito, sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipandaig laban sa kaniya. Ano ang iglesyang itinayo ni Kristo? Yan, diretsahan tayo. Pag sinabing itinayo, mga kapatid, halimbawa, si Brother Alvin, kaibigan ko yan, magkasama kami, nabuwal siya. Natural, itatayo ko siya. Hindi ko nasasabihin na dati, nakatayo siya, at ngayon, nabuwal, pagkatapos ay itatayo, hindi ko nasasabihin, diretsahan na, itatayo ko si Brother Alvin dahil siya ay nabuwal. Itatayo ko ngayon si Brother Alvin. Ganun po. Sabi ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Anong iglesia ito mga kapatid? Sa ilang pa lamang ay naroon na ang iglesyang itinayo ni Kristo mga kapatid. At ito ay nabuwal. At ang sabi dito sa Amos 9, talatang 11. Sa araw na yaon ay babangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal, at tatakpan ko ang mga sira ni yaon, at ibabangon ko ang guho ni yaon, at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Sabi dito sa Amos, nung araw nakatayo ito, kaya lang nabuwal. Paano nabuwal ang iglesyang itinayo ni Kristo? Doon sa ilang, ang iglesia sa ilang. Hosea 14, talatang 1. O Israel, nganong balik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikaw ay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. Ang iglesia sa ilang, mga kapatid, dahil sa pagsalangsang sa kautusan, sa kanilang mga kasamaan, nabuwal sila. Kaya't hinulaan ni Amos na muling itatayo at ayusin ni Kristo yung mga sira na yun. Yung mga aral na nangasira, yun, ayusin. Sabi pa dito sa Roma 11, talatang 1. Dito sa isa pang talata, sabi dito, Mateo 15:24, datapwat si Jesus sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Sabi ni Kristo, hindi siya sinugo ng Ama para sa mga hintil. Siya ay sinugo doon mismo sa Israel para sa mga tupang naligaw. Kaya tinipon ni Kristo ang mga Israelita
at muli ay itinayo niya ang kanyang iglesia. Ngayon, ano ang pagkakilanlan ng iglesyang itinayo ni Kristo? Una, nangingili ng Sabat at sumusunod sa mga kautusan, lalo na sa kautusan na pangkalusugan. Ito po ang pagkakilanlan. Ngayon, sa panahon nila Pablo, ano ang katangian ng iglesyang tinutukoy dito na itinayo ni Kristo? Dahil ito ay nagpatuloy hanggang sa panahon nila Pablo. Ang iglesyang itinayo ni Kristo ay nangingili ng Sabat at naghihintay sa ikalawang pagparito ni Jesucristo. Kaya tinawag ito na mga naghihintay sa pagbalik ni Kristo at nangingili ng ikapitong araw ng Sabat. Kaya sa panahon ngayon, ang tamang salita na angkop sa katangian ng iglesyang itinayo ni Kristo ay Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist Church. Mga nangingili ng ikapitong araw ng Sabat at naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo. Sabi dito sa Filipos 3:20 at Hebreo 9:28, sabi dito, at muli siyang babalik dito sa mundo, hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Ito maliwanag, ito mga kapatid ha. Pagparito ni Kristo ay kukunin niya yung mga taong naghihintay sa Kanya. Sa ibang salita, itong mga naghihintay ay Adventist, mga naghihintay. Sa Spanish ay ang katawagan dito ay Iglesia Adventista del Séptimo Día o kalipunan ng mga mananampalataya na nangingili ng ikapitong araw ng Sabat at naghihintay sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ngayon, yung katangiang ito na pinagbasihan ng katawagan sa panahon ngayon ay makikita natin sa Isaias 8:16, sabi dito, talian mo ang kautusan o patutuo, tatakan mo ang kautusan sa gitna ng aking mga alagad. Isaiah 51:7, iyong pakinggan ako ninyong nakakaalam ng katuwiran. Bayan ang puso ay kinaroroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pula ng mga tao o manglupaypay man kayo sa kanilang paglait. Ang bayang itinayo ni Kristo ay ang tinatawag na ang bayan na kinaroroonan ng kanyang kautusan. Ang kautusan ay naglalaman ng Sabat at batas pangkalusugan, mga kapatid. Ang bayang tumutupad sa kautusan, yun ang tinutukoy na iglesyang itinayo ni Kristo. Sabi dito sa Roma 11:16, at kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Kung ang iglesia sa ilang ay banal, ganon din yung sanga. At kung ang sanga ay banal, ganon din ang ugat. Ano pa? Sabi dito sa 17. Datapat kung ang ilang mga sangay nangabali at ikaw na isang ulibong ligaw ay isinanib ka sa kanila at ikaw ay naging bahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Sabi dito ni Pablo, tayong mga hintil ay idinugtong grafting ang tawag dito. Ngayon kung tayong mga hintil ay naidugtong na, tayo ay nakikibahagi sa katabaan ng ugat ng tunay na ulibo. Ibig sabihin, kung ang iglesia sa ilang ay sumusunod sa kautusan, ganun din tayo. Dahil ang Sabat ay nasa kautusan, ang nangingili ng Sabat ay babanalin, kaya tinatawag na mga banal ito. Ano pang sabi? Sabi ni Pablo sa Efeso 2:11, kaya nga alalahanin ninyo na kayo nung una mga hintil sa laman
tinatawag na di pagtutuli niyaong tinatawag na pagtutuli sa lamang na ginawa ng mga kamay. 12. Na kayo ng panahong yaon ay hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. 13. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo noong unang panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Noong una ay hiwalay tayo, ngayon ay inilapit sa dugo ni Kristo. Kaya maliwanag mga kapatid na tayo na naidugtong sa tunay na puno ng olibo, tayo manghintil, ay makikinabang tayo sa ugat, sa katabaan na sumisip-sip sa ugat. Kaya't kung ang iglesia ay banal, dapat tayo din ay banal. Kung ang iglesia ay sumusunod sa kautusan, ganoon din tayo. Kaya't dito kinuha ang salitang Seventh-day Adventist sa katangian, dahil ang iglesyang itinayo ni Kristo ay hindi pinangalanan at noong panahon ay hindi pa uso ang pagrerehistro, at nitong bandang huli dahil sa formalidad ay pinarehistro ang pangalang Seventh-day Adventist, dahil ang Seventh-day Adventist ay ang iglesyang nalabi mula doon sa tunay o mula doon sa iglesyang itinatag ni Kristo, na ang itinatag ni Kristo o binangon ay ang iglesia sa ilang o iglesia ng Diyos. Kaya sa Revelation 12:17 mababasa natin na ang iglesyang nalabi na tumutupad sa kautusan ng Diyos at may patutuo ni Jesus, ito ang iglesyang binabaka ngayon ng kaaway ni Satanas dahil sa pagtupad sa kautusan. Revelation 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal, ang mga tumutupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yun ang palatanda ng tunay na iglesia ayon sa naitayo doon sa ilang. Okay, hanggang dito na lang po at abangan natin ang question and answer ni Brother Alvin dahil inaasahan natin yan Okay. magpapakuha nito ng mga mabibigat na mga tanong. Okay. Wait ko na po ang oras. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol sa iglesia na itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 16:18 na pinatutunayan nga ng affirmative na ito ay ang STA. At syempre, tututol yung ating negative dito si Alvin Gitamundok ng Catholic. Bibigyan ko ng 7 minutes sa pagtatanong. Brother Alvin Gitamundok, your time start now. Maraming salamat, Brad Ruben, my friend na Sabadista, at sa ating moderator and operator si Brad Rasha dito sa Rasha TV. Ang unang tanong ko, Brad Ruben, sa iyo ay ganito. Kasi ang tema na pinag-usapan natin, papatunayan mo as affirmative, ang iglesia na itinatag ni Kristo sa Matthew 16:18 ay walang iba kundi ang iglesia mo na Seventh-day Adventist Church. Ang tanong ko sa iyo, meron ba dyan nabasa letra por letra Seventh-day Adventist Church tinayo ni Kristo? Meron o wala? Yes or no? Walang mababasa litra por litra dahil ang iglesia ni tinayo ni Kristo ay hindi niya pinangalanan. Okay, next question. Hindi mo ba alam, Brad Ruben, na sa Biblia ang mga tao ng Diyos, ang bayan ng Diyos ay kanyang pinangalanan? Alam mo o hindi? Yes or no? No, hindi pinangalanan o walang pangalang itinayo o isinulat doon sa iglesyang nagkatipon sa panahong Kristiyano. Walang pangalang inilagay. Sunod na tanong ko, Brad Ruben, to follow up my question. Sabi mo ngayon sa sagot mo as a premise, walang pangalan ang iglesia na nalalagay dyan sa Biblia. Ang tanong ko sa iyo, saan talata yun na ang iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18, walang pangalan, letra po letra? Anong talata, chapter and verse? Wala nga akong may bibigay na talata dahil hindi nga pinangalanan, wala nga pangalan. Kung may pangalan, di may bibigay ako. Ganun lang yun. Okay, sunod na tanong. As a premise, pabasa mo na, Mr. Moderator, dito, ako na magbasa. As a premise, isang talata, tapos I will ask the question to Brad Ruben. Sa Isaiah 62:2, sinabi dito, premise mo na ha, at makikita ng mga bansa ang iyong katwiran. Lahat ng hari ang inyong kaluwalhatian.
at ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Brother Ruben, sang-ayon ka ba dito na ang kanyang bayan tatawagin ng bagong pangalan at ang Panginoon mismo, ang Diyos, ang magbibigay ng pangalan sa kanyang bayan? Sang-ayon ka ba dito? Yes or no? Isaiah 62. No, hindi ako sangayon dyan dahil ang bayang Israel ay hindi pinangalanan bilang iglesia o ang iglesia ay walang pangalang ibinigay. Ibig sabihin, Brother Ruben, tutol ka dito sa talatang tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon? Tutol ka dito for confirmation? Tutol? Yung talata, hindi ko tinututulan, pero yung takbo ng pag-iisip mo, Brother Alvin, na lalagyan mo yan ng malis, yun ang tututulan ko dahil hindi pinangalanan ng iglesyang itinayo. So, alin ba talaga, Brad, for confirmation, second confirmation, Brad Ruben, my friend, na sabi mo, hindi ka tutol sa talata. Pero, ang sinabi ng talata na tatawagin ng bagong pangalan, ipapangalan ng bibig ng Panginoon, ipapatuloy mo pa rin ba, Brad Ruben, na walang pangalan ang bayan ng Diyos? Kahit may nabasa ng talata na may pangalan? Yes or no? Ipatuloy mo pa rin, walang pangalan. Yes, hindi pinangalanan dahil maliwanag ang Mateo 16:18, hindi nilagyan ng pangalan ni Kristo ang iglesyang kanyang itinayo, yung nabuwal na kanyang itinayo. So, Brad Ruben, itong sa Isaiah 62:2, natatawagin sa bagong pangalan, sabi ng Diyos, na ipapangalan ng bibig ng Panginoon, nagsisinungaling pala ang Diyos dito. Yes or no? No, hindi sinungaling dahil ang bayan ng Diyos ay iba ang pakahulugan dyan. Hindi yan yung iglesyang itinayo ni Kristo na nilagyan ng pangalan. Okay, next question, Brad Ruben. Let us be honest, sa premise, tatawagin sa bagong pangalan na ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Merong pangalan dito, letra po letra, Brad Ruben, na itatawag ng Panginoon o wala? Meron bang sinasabi ng Diyos? Sa talatang yan, may binabanggit bagong pangalan sa kanyang bayan, pero hindi yan yung iglesia. Oh, sunod na tanong, saan talata dito na hindi yung iglesia? Ibig sabihin yung iglesia, hindi yun ang bayan ng Diyos sa bagong tipan? Isa sa prophecy kasi, hindi yun bayan ng Diyos ang iglesia? Yes or no? Bukod sa Israel, na bayan ng Diyos, ang iglesyang itinayo ni Kristo na mga mananampalataya, spiritual, ay hindi pinangalanan. Walang pangalan ng iglesyang itinayo ni Kristo ayon sa Mateo 16:18. Sunod na tanong, Brad Ruben, another premise, Mr. Moderator, basa mo na ko ng talata, tapos itanong ko kay Brad Ruben. Isaiah 56:7, at sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Okay ka ba dito, Brad Ruben? Sang-ayon ka sa Diyos dito? Na ang ipapangalan ng Diyos, ang bahay niya, ibig sabihin iglesia o bahay, papangalanan para sa lahat ng mga bansa. Tutol ka dito o sang-ayon ka? Tutol ako sa takbo ng iniisip mo dahil ang bayan ng Diyos o ang templo ng Diyos na nilinis ni Kristo noong panahon niya, walang pangalan yun. Bahay panalanginan yun. Yung nilinis ni Kristo, yung winasiwas Okay. ng lamisa. Sunod na tanong, Brad Ruben. Sabi dito, letra po letra, sa premise again, ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Yung tatawagin, Brad Ruben, para sa iyo, sa interpretasyon mo, yung tatawagin salitang I will call, hindi ba yun papangalanan? Hindi ba yun ibig sabihin pangalan? Yes or no? No. Dahil ang tinutukoy na bahay panalanginan dyan, yung templo mismo na sa panahon ni Kristo yun ang nilinis niya na pinagtitindahan ng mga ngalakal noon. Yun ang tinatawag na bahay ng Diyos. Walang pangalan yun, walang signboard yun. O yung bahay, Brad Ruben, next question. Yung bahay sa Isaiah 56:7 na kinote ni Kristo sa Mark 11:17, hindi ba yun ang iglesia o ang simbahan sa 1 Timothy 3:15? Yes or no? No, sa aking pag-aunawa, ang tinutukoy dyan sa Isaiah na ginamit mo, yun yung templo mismo na kung saan si Kristo ay naglingkod doon minsan at pumupunta doon at nangangaral. Sunod na question, Brad Ruben. Ibig sabihin, tutol ka sa 1 Timothy 3:15, sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol sa Pablo, na ang kanyang bahay ay kanyang iglesia, ang iglesia sa Diyos na buhay. Yun ang kanyang bahay. Tutol ka doon. Sabi ng Diyos, sabi ng Apostol sa Pablo. Yes or no?
No, kung ang tinutukoy dyan ay yung 7 minutes time. So running time yan mga kapatid. At dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang 10 minutes na unang pagpapahayag bilang negatibo sa topic ngayon. Brother Alvin Gitamundok ng Catholic. Your time start now, bro. Maraming salamat, Brother Asha, ating moderator, ating operator dito sa Russia TV at sa ating katunggali ngayon na bagong kaibigan ko na sa Badista, SDA, si Brad Ruben Nakilyada. O nakikinig naman tayo sa stand niya. Ako dito as negative tutol ako. Kasi nga, kung babasahin talaga natin sa Matthew 16, 18, 19, okay naman ako sa sagot ni Brad Ruben na wala talagang letra po letra mabasa dyan, no? Na I will build my Seventh-day Adventist Church. Hindi lang sa Matthew 16:18. Wala sa Genesis 1:1 hanggang sa Pahayag 22:21. All of the Bible dito, wala ka talagang mabasa dyan eh. Na dinugtong yung 7th day, mayroong 7th day. Isang talata yun. Specific yun, refer to the 7th day of the week. Adventist, wala din, letra po letra, Adventist. May sinasabi sa talata na mga tao na naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, the second coming of Jesus. Pero hindi tinawag na kahit man adjective unaw na Adventist, capital A, Adventist. Walang ganyan sa Biblia eh. Ibig sabihin, invento lang yan, labas sa Biblia. Protestante pa naman si Brad Ruben bilang Seventh Adventist. So, ibig sabihin, dapat sana sa Biblia talaga, 1 Corinthians 4:6, huwag tayong lalampas sa nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia, malaking mga titik, mga letra dito, Galatia 6:11, sabi na po sa Pablo. Kaya sa lahat ng mga talata ni Brad Ruben, na napatunayan niya yung Judaism, na Old Testament Church, yun ang sinasabi ni San Pablo Apostol, Galatia 1:13, na noong dati sa relihiyon ng mga Hudyo, in other translations sa English, Judaism, I persecuted the Church of God. So iba yung Judaism in the Old Testament na tumba, Brad Ruben. Yung Church of God yun, hindi yan na Judaism. Alam nga naman, Brad Ruben, napakaliwanag dyan, ang Judaism, hindi naman Judaism kayo, Christianity eh. Natumba, Judaism. Nang pinatindig na ni Kristo, Kristyanismo nang pinatindig niya mula sa Judaism. Siyempre, kasama mga Hudyo, alam nga naman ng Hudyo, hindi na gawing Kristiyano, kawawa naman yung mga Hudyo na bayan ni Kristo, mismo si Kristo napunta sa kanyang bayan. John 1:11, hindi lang siya tinanggap. So, Brad Ruben, malayo fallacy of non-sequitur, it does not follow na may nabuwal yung Judaism, Church of Judaism. Yung sa mga Hudyo ancestral, hindi ka naman Judaism, ako rin, hindi, Kristiyano tayo. Tapos itinindig Kristiyano. Isa yung Judaism, tinindig, the same pa rin yun hanggang ngayon. Kaya nangingilid ka ng Sabat, ay hindi po, Brad Ruben. Fallacy of non-sequitur, it does not follow. Saka another fallacy that you commit in your defense sa 10 minutes, fallacy of assumption and probata. You only assume na kayo yung tinindig. Tapos hindi mo naman approve kasi wala namang mabasa dito, Adventist. Walang mabasa dito, Seventh-day Adventist. Lalo na tatlo na, Seventh-day Adventist Church. Walang iglesia dito na nag-aantay sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo na tinatawag na Adventist, letra po letra, at nangingilin ng ipatulong araw. Kasi Old Testament, 7th day. Sa New Testament naman dito, Brad Ruben, bagong araw na kasi old at new. Ang new pala, old pa rin. Kasi sa old, 7th day. Pag New Testament na, 7th day pa rin, di old pa rin pala. Wala palang New Testament sa Sabadista. Parang Judaism, walang New Testament. Hindi naman tumatanggap ang Judaism ng New Testament. Kaya nga, sabat sila sa 7 araw. Tingnan natin dito, Brad Ruben, sa Biblia, kung yung ikapitong araw mo, hindi na nagsasabi ang Diyos ng bagong araw. Ikapito. Hebreo 4:4. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niyang ganito tungkol sa ikapitong araw, na nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa sa Old Testamento. No? Hebreo 4:4 refers by St. Paul, Hebrews 4:4, doon sa Genesis 2:1-3. Dito sa 8, mula 7 hanggang 8, sa baba, Hebrews 4:7-8, ay muling magtangi siya ng isang araw. So nagtangi na muli ang Diyos, ang Panginoon natin, ng isang araw. Bakit magtatangi pa ng isang araw kung ito ding ikapitong araw pa rin? Sa old pa rin, carried over sa new. Ikapitong araw pa rin. Ay mali ang
ang sabi statement ni Simple pag ganun, pag hindi para bagong araw, kung nagtangi siya, yun pa rin araw doon sa Old Testament. Hindi na sana sabihin, muling. Muling meaning another time, in another place. Nagtangi siya, ibig sabihin, nagbukod siya, nagturo siya ng bago. Siya ng isang araw, ngayon pagkatapos ng ilang panahon na sinabi ng mga awit ni David, ay sa sinabi ng una. Ngayon kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag niyo pagmatigasin inyong mga puso. Sa 8, sapagkat yung anong tangi ng isang araw, kung ibinigay sa kanila ni Josue, sa Old Testament yon, ibig sabihin kay Moses, ang kapahingahan, the rest day, ay hindi na sana niya, ibig sabihin ng niya, ng Diyos, ng Panginoong Diyos, sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Ibang araw na Saturday, 7th day sa Old Testament, tapos sa New Testament, the same araw pa rin na Saturday, 7th day. Ay mali na yan. Sasalitain pagkatapos ang ibang araw. Yung muling nagtangi siya ng isang araw, iba na yon. Ibang araw na yun sa 8, 7 at 8. So maling-mali talaga 70 Adventist Church. Eh wala pang Adventist letra po letra, hindi pa pangalan yan at proper name. Sa Biblia, hindi ginamit ng kailan 1844 lang yan. Ginamit ng nag-antay sila ni William Miller. Adventist na sila, hindi pa 7th day. Sunday keeper pa si William Miller, pati si Mrs. White, pati si James White noon, Methodist pa sila. Hindi pa sila 70th Adventist. Adventist pa lang, Adventist Church. Wala nga yung Adventist kasi pumalpak noong 1844, so walang bumalik ulit sa lupa. So sira yung Adventist Church. Tapos dinagdagan ng 7th day, ni-reform ni Mrs. White. Isang beses lang itindig yung Judaism, Brad Ruben. Kayo, ilang beses na itinindig ang Judaism, naging Christianity. Tapos sa 1844, nabagsak yung Methodism, nakasama si Mrs. White at si William Miller, nabagsak ulit. Tapos itinindig ulit ni Mrs. White, Seventh Adventist Church na, rehistrado sa 1863. Ikaw, nag-amin narehistrado kayo. So ilang beses, bumagsak pangalawang beses. Tapos itinindig pangalawang beses. Walang ganyan sa Biblia. Pag yung nabagsak once lang, tapos itinindig once lang din, Matthew 16:18, itatayo pag aking iglesia, kahit ng Hades ang impyerno, hindi makapabanay laban sa kanya. So ibig sabihin, Brad Ruben, hindi na yun mawawala, hindi na yun mababagsak ulit. Tapos ititindig ulit ni Mrs. White in 1863, kasama ng mga Adventista. Kaya nga wala sa Biblia sa Adventist kasi wala naman talaga kayo connected dito sa Biblia in history. Alam mo yan, Brad Ruben, kasi before 1863, hindi pa kayo na-restore, hindi pa yung totally Seventh-day Adventist Church. Pwede siguro Adventist Church, pero hindi pa Seventh-day. 1863 talaga kayo nag-umpisa sa history na tinawag Seventh-day Adventist Church in Battle Creek, Michigan, USA. Mga pundador niyan, nandyan sa rehistro kasi sabi mo, nakarehistro Ang pundador sa nakarehistro, hindi si Jesus Christ, isa man sa mga apostol, kundi ang propetisa nyo na si Ellen White sa kanyang mister, si James White, sila Mr. Snow at iba pa mga Adventist. So hindi si Kristo. Anong Matthew 16:18 si Kristo nagtatag ng Seventh Adventist Church? Si Mrs. White pala sa kanyang mister at yung ibang Adventist in 1863. Naku, Brad Ruben, ang layo talaga. Tapos dito sa Biblia, may pangalan. Sabi mo walang pangalan, wala kang talata, Brad Ruben. Dapat may talata ka. Na sa New Testament, walang pangalan itong iglesia ko, sasabihin ni Kristo at mga apostol. Pati si Pablo, itong iglesia na tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18, nasakop kami dito, membro kami. Wala tong pangalan basta iglesia lang to. Mali Kasi Mark 11:17, kunot ni Kristo, may pahiwatag si Kristo na quoting from Isaiah 56:7, letra po letra. Ang aking bahay, sabi ni St. Paul sa 1 Timothy 3:15, the house of God, hindi yun lang templo lang, ang Judaism, no. The house of God is the church of God. Itinutulan mo, hindi daw iglesia. Yung old temple daw sa Jerusalem, sa Hudiyo. Mas magaling ka pa kay San Pablo, Brad Ruben. Dapat matuto ka dito sa mga Biblia, letra po letra. 1 Timothy 3:15, letra po letra. Ang bahay daw ng Diyos, hindi yung templo sa Jerusalem. Ang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan, 1 Timothy 3:15. Huwag mo yung tutulan. Ikaw na nga mismo nagsabi na giba yung bahay, Amos 9:11. Acts 15 verse 19, 17 to 19. So tinandig ni Kristo. Yun yung bayan ng Diyos, tapos tinutulan mo. Nagiba yung bayan ng Diyos, tinatindig ni Kristo, tapos tinutulan mo ngayon. Labas-masok ka, Brad Ruben, wala ka talaga napatunayan dito, zero ka talaga Ano yung bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa, pinupad yun sa Acts 9:31. Hemenon, Ecclesias Catholicus Kaiudes, Iglesia Marias, Iglesia Katolika yun.
Nung lumipat sa Roma, Roman 1623, pro Romaeus, kat Angelitae, katahulos, Ectes Ecclesias, Roman Catholic Church. Walang Seventh Adventist. Ako mayroong talata, Acts 10:31, Romans 1:8, at Romans 16:23, letra po letra, Roman Catholic Church sa Greek, original, ikaw wala eh. Sa English, Tagalog, Cebuano, Greek, wala eh. Walang Seventh Adventist. I'm sorry, Brother Ben, wala ka talaga napatunayan. Okay, so dyan natatapos ang negative stand ng ating negative Alvin Kitamundok ng Catholic. At syempre, 7 minutes ito kay Brother Ruben ng 7-day Adventist. The time start now, bro. Banat, bro. Okay, unang tanong, Brother Alvin, yung Mateo 16:18, may mababasa ba dyan na Roman Catholic Church, letra po letra, meron o wala? Wala po. Tulad ng Seventh Adventist Church, pareha tayo dyan sa Matthew 16:18, I'm honest to answer, wala po. Pero sa Romans 16:23, meron ako dito, Greek Bible, pro Romaeus Catholicus Ecclesias. Literally, Roman Catholic Church based on the Greek, the original Greek eh. Kayo walang Seventh Adventist, mag-Greek, ma-English, o anong translation. So wala kang napatunayan, Brad. Sunod na tanong, sabi mo, pinangalanan ng Iglesyang itinayo ni Kristo. Yun bang pangalan ng tinutukoy mo, karatula ba yun ng church o hindi? Hindi lang karatula, talagang pangalan yun. Kasi dapat sundin natin ang hula ng Diyos. Isaiah 62:2, Isaiah 65:15, may pangalan ng kanyang bayan na bago. Siya mismong pagpangalan. Anong kanyang pinangpangalan? Isaiah 56:7, Mark 11:17, bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Ecclesias Catholic yun sa Acts 9:31. Roman Catholic Church sa Roma 16:23 at hindi Seventh-day Adventist Church. Sunod na tanong, yung bang mga iglesyang itinayo sa Asia, may mga karatula ba yun o wala? Ay hindi kailangan, walang karatula doon, kaya hindi man tulad sa modern times na lagyan natin yung karatula. Hindi na kailangan ng karatula, Brad Ruben. Bakit? Iisa lang ang iglesia doon. Hindi naman marami nun sa panahon ng mga apostol. One church lang yun eh. Hindi naman Seventh-day Adventist Church yun. Hindi kailangan ng karatula, pangalan ang kailangan, Roman Catholic Church. Roma 16:23, original Greek, at Ecclesias Catholic, Acts 10:31, original Greek. Pangalan ang importante, hindi karatula. Saan mababasa sa Biblia na yung iglesia sa panahong Kristiyano ay may pangalan na Roman Catholic Church? Meron bang mababasang letra po letrang ganun sa Biblia? Meron o wala? Yes, kung pagdugtungin mo ang mga talata, kasi buong Biblia is inspired of God, 2 Timothy 3:15-17. Mark 11:17, ang aking bahay, yun yung iglesia, 1 Timothy 3:15, ay tatawagin papangalanan sa magandang balita Biblia, namely, papangalanan, bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Katuparan, Acts 9:31, Romans 16:23, Roman Catholic Church, at walang Seventh Adventist Church. Brad Ruben, wala talagang Seventh Adventist. Roman Catholic meron, marami. Yun bang tinutukoy mong iglesia, may pangalan ba na bahay dalanginan? Meron o wala? Siyempre, iglesia lang yan sa 1 Timothy 3:15. Hindi kailangan kumpletuhin kasi mahaba na. No? Kaya nga, ang pagtupad ng mga apostol, ano lang, matipid lang, iglesia. Yung bahay panalanginan, iglesia yon. Tapos yung para sa lahat ng bansa, universal or katolika. Yun yung Acts 9:31, katuparan yun sa hula ni Kristo. Ecclesias Catholic, tama na yun. Hindi na kailangan pang buong phrase talaga, kundi kinunti na ng apostol, Ecclesia Catholica, pero not Seventh-day Adventist and never will be Seventh-day Adventist Church. Yung iglesia ng itinayo ni Kristo, mga Salvadista ba o Dominguista? Sa Mateo 16:18. Sagot, Dominguista. O dito, History of the Christian Church by Marvin Arnold. The Lord's Day, it was Sunday, the first day of the week. It was a day not restricted by Mosaic law. By the time of Acts 27, Sunday, the first day of the week, was the big worship day and rest day for Christians. Napakaliwanag ako. Referensya ko dito. Ikaw wala kang referensya na Saturday eh. Wala. Sa akin meron eh. Sunod na tanong, yung bang referensya mo, sino bang bumago niyan mula Sabado ginawang Linggo? Mga apostol ba o mga Katoliko? Ang sagot ko, Diyos mismo nagbago. Hebreo 4:7-8, nagtangi ang Diyos ng isang araw. Anong pagtatangi ng isang araw?
The same araw ba nung Old Testament na Saturday, 7th day? No. Bagong araw na. Sasalitain sana niya pagkatapos. Ang ibang araw, yung ibang araw, Sunday ng rest day and worship day of Christians. Hindi Saturday, wala kang referensya sa history na Saturday pa rin. O Kristiyano, walang ganyan. No? So tamang Katoliko. Ibig mong sabihin yung ibang araw na yan na itinangi, yan ba yung araw ng pagsamba sa langit? Domingo na, hindi na Sabado, hindi na ikapitong araw. Yes, Domingo na talaga kasi ibang araw na eh. Kasi kung Saturday pa rin, asisirain ng Diyos ang salita niya na magtangi ng bagong araw, Hebreo 4:7, ibang araw na yun. Kung Saturday pa rin, hindi na ibang araw yun. The same day pa rin yun. Parehong araw sana ang sasabihin ng Diyos. Ibang araw eh, letra po letra. So tamang Katoliko, linggo na talaga, hindi na Saturday. Ibig mong sabihin, Bro Alvin, ang Diyos pala ay pabago-bago ng desisyon. Dati Sabado, ginawa ng Linggo. Ganun ba? Sagot, yes, kung sa specific na araw, binago niya kasi nga Old Testament. Bakit pa nagbagay siya ng New? Binago niya. Gagawa ko ng bagong tipan. Bago nga eh. Sa bagong tipan, bago ng araw, Hebreo 4:8. Jeremiah 31:33, bagong tipan, bagong araw, Hebreo 4:7-8. Itutulan mo ang Diyos. Mas magaling pa kayo masabadista sa Diyos, Brad Ruben. Sunod na tanong, saan mababasa na Linggo na yung pagsamba, hindi na Sabado, hindi na Sabat? Oh, Living Bible Translation. The Lord's Day, Revelations 1:10, letra po letra. No? I was worshiping. Sabi ni St. John mismo, Living Bible Translation, it was the Lord's Day and I was worshiping. Ang Lord's Day dito, sa pahina 30, walang iba Sunday, the day of rest of Christians and the day of worship. Walang Saturday dito na Lord's Day. Sa Biblia at sa referensya, wala. Si Juan Revelador, Ojo de po ba? Tapos, pinakitaan siya ng Diyos ng mga pangitan, araw ng Linggo, imbes na Sabado. Araw ng Linggo ba talaga yung Revelation 1:10? Sagot, Hindi. yes. Binasa ko lang bago dito. O gusto mo another translation? O maliwanag dito. Maraming translation dito, Sunday. Sa Linggo, napasakay noon ako. Monsignor Ablior version sa Tagalog. Walang Saturday yan sa Sabado. Araw ng Panginoon, Sabado, wala. Lahat ng translation. Protestant at Catholic, wala talaga. I challenge you, Revelation 1:10. Puro Sunday yan, first day of the week. Ang sabi dyan sa Revelation 1:10, I was in the Spirit in the Lord's Day. Ang tanong, okay. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first cross at first stand. At syempre, dako tayo sa rebuttal stage. Mauna dito ulit si Brother Ruben. Shoutout pala sa ating mga manonood dyan. Kay Alda Cub Amran, nasa multiverse ba ako? Sabi niya, magkamukha daw. At shoutout din kay Emmy Alfonso, naka-emoji na heart. Ayan. Shoutout din kay JM Gonzaga at kay JR Batyon STA. Shoutout din kay Emmy Alfonso, di papayag MCGI at I Insignian. At sabi naman ni Jomar Villapre, Iglesyang tunay, mga apostol, unang Korinto 12 verse 28. So, dako tayo sa ating rebuttal stage at bibigyan ko ng 10 minuto. Brother Ruben ng Seventh-day Adventist, your time start now, bro. Okay, masayang kausap ito si Brother Alvin. Alam nyo ba, si Brother Alvin ay, yan ang nawawala kong kuya. Kita nyo, hawig kami. Isa pa, matalino yan si Brother Alvin. Makikita nyo sa kapag nalalagas ang buhok ay sa kaka-study yan. Ito, ang napansin ko kay Brother Alvin, lahat ng mga talata sa Biblia na tumutukoy sa Sabat ay binago niya, pinalitan niya ng Sunday. Di baga yan ay, sabi nga sa Revelation, huwag mong dadagdagan, huwag mong kukulangan, huwag mong babaguhin at sasalutin. Kaya nakakatakot yung salot na mangyayari kapag ang talata, ang sinasabi ng talata ay ating binago. Revelation 1:10 sabi dyan, I was in the Spirit in the Lord's Day. Kailanman ay hindi binanggit ng Diyos na ang unang araw ng Sanlinggo ay Lord's Day. Ang ikapitong araw, yun ang tinatawag na Lord's Day. The Sabbath day is the Lord's Day. Si Juan Revelador ay
Hudyo. Si Kristo ay Hudyo. Hindi sila mag-uusap o hindi papakitaan si Juan Revelador ng mga pangitaan sa araw ng Domingo. Dahil sa Revelation 13, tinutukoy yan na linggo, yung gagawing tatak ng Iglesia Katolika. Itatatak nila yan. Alam niyo mga kapatid, binago ng Iglesia Katolika ang Sabat ng Panginoon. Pinalitan nila ng false Sabat. Meron dito. Alam niyo, kargado ako ng ano dito, armas ng mga Katoliko ito. Meron akong libro dito na sinulat ng 25 Bible scholars na mga galing. Kaya hindi pa natatanong ni Brother Alvin, alam ko na. Dahil Excuse mo na, Brad Ruben, pwede excuse a little while. Could I possibly, Brad Rush, na mag-object a little? Objection Okay, natin, important negative. concern. Ang important concern ko, Brad Ruben at Brad Rush, kasi ang topic natin is true church. Parang ang binabanatan mo ngayon at babasahin mo, sabi mo, marami kang armas dyan. Puro na about Sabat. Brad Rush, napansin mo, Mr. Okay. Moderator? Sabat na eh. Okay, so Out of topic. ina-analyze ko si objection ni Brother Alvin at sinasabihan niya yung ating affirmative na sana ay huwag pumasok daw doon sa topic na Sabat at mag-focus daw doon sa True Church. However, titingnan ko mamaya kung tatagal siya at ating titingnan para ma-advise natin ang ating affirmative na mag-focus sa ating topic na True Church. Bro Ruben, meron kang counter objection dun, bro? Or tuloy ka na? may counter ako. Sige. Kanina, dahil tinalakay ni Brother Alvin na yung Sabado ay linggo na, yun ang ire-rebat ko. At kung hindi niya tinalakay yun, kung hindi niya pinalitan yung mga talata ng Sunday, ba't ako magre-rebat doon? Kaya kalma ka lang, bro Alvin. Hindi ka masyado masasagasaan dito. Yung doktrina mo ang ano natin sasagasaan. Okay, pwede po. Tuloy na ako. Okay, so i-resume ko yung ating time, bro Ruben. At ito na nga, magre-request tayo kay Ruben na hindi masyado mag-focus daw sa Sabat. However, na kay Ruben yan. So, mag-object ka na lang pag napapansin mo, bro Alvin. Resume, bro, 7 minutes and 44 seconds. Pasok, bro Ruben. Okay. Sabi po dito sa Kansas City Catholic, February 9, 1893, the Catholic Church of its own infallible authority created Sunday, a holiday, to take the place of the Sabbath of the Lord of the old law. Sabi dito, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day of the week, the change for which there is no scriptural authority. A Doctrinal Catechism by Reverend Stephen Keenan, page 174. Alam niyo, marami itong mga kapatid, binabanggit dito na talagang sadyang binago ng Roman Catholic Church ang Seventh Day Sabbath of the Lord. Ginawa nilang yung Sunday, yun ang pinalit nila, pinalalabas nila na yung Sabbath of the Lord, Domingo. Sa Mateo 28, binabanggit dyan na buhay si Kristo ng first day of the week. Kaya't ngayon, gawa na natin yan. Kung ang iglesyang itinayo ni Kristo ay Domingista, ay hindi na tatama doon sa kaugalian ni Kristo. Ugali ni Kristo mangilin ng Sabat bilang pinuno ng head of the church. Tapos yung kanyang bayan nangingilin ng Domingo. Ay hindi na yon, hindi na po pwede. Ang Diyos ay nagtatag ng kanyang iglesia, Sabbath keeper, at tinawag nila itong Judaismo.
para iligaw ang mga tao. Ang Iglesia ng Diyos, Sabbath keeper talaga yan. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, magiging linggo, hindi pwedeng maging pabago-bago ang desisyon ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagbabago. Ngayon, tingnan natin si Pablo. Mayroon tayong isang talata sa Gawa 13:16. Si Pablo, ang kanyang ugali, kapag wala siyang makitang kapilya, sinaguga o bahay-sambahan, naghahanap siya ng lugar kung saan pwede siyang manalangin kasama ng kanyang mga kasama, magkaroon sila ng Sabbath worship. Sa Gawa 13:16, sabi doon, nung naroon sila sa lugar ng Hintil, sa Macedonia, naghanap sila ng lugar na mapapanalanginan. Excuse me. At nung magkaroon sila ng pagkakataon, nakipag-Bible study sila doon kay Lydia. Araw ng Sabat yon, hindi yon Domingo. Kaya't nahikayat sila Lydia. Yun ang iglesia na itinayo ni Kristo na nagpapatuloy. Mga Sabbath keeper yan, walang linggo dyan, walang Sunday keeper. At ang mga Kristiyano, pag sinabing mga Kristiyano, taga-sunod ni Kristo, hanggang sa bagong langit, bagong lupa yan. Isaiah 66:23. Sa bagong langit at bagong lupa, lahat ng tao, lahat ng laman, lahat ng tao, sabi diyan, paroroon sa harap ng Panginoon upang sumamba sa Kanya. Sa mga tuwid, ang araw ng pagsamba sa bagong langit at bagong lupa, Sabado pa rin, hindi linggo. Oh. Sa panahon ni Kristo, tinutulan ba niya yung dati nang ginagawa ng mga Israelita mula sa ilang? Alam niyo, nung panahon ni Kristo, baby pa si Kristo, nagpatala sila, nung hindi pa pinapanganak si Kristo, nagpatala sila Maria doon sa gobernador. At ang sinusundan nilang, sinusundan nilang kalendaryo, Roman calendar. Kaya't kung ang ikapitong araw ng Sanlinggo ay Sabado, Sabat, hanggang ngayon, ang bansang Israel, nangingilin pa rin ng Sabat. Sa panahon ni Kristo, hindi sinabi ni Kristo, mali yan. Hindi na dapat yan, dapat Domingo na. Hindi, Sabat pa rin. Madaling matatandaan, mga kapatid, na ang Sabat ay ikapitong araw, hindi unang araw ng Sanlinggo. At hindi rin pwedeng tawaging Sunday yung Sabat dahil ang Sabat sa salitang Spanish, Sabado, o ikapitong araw. Basta ang Diyos ay nagbigay ng utos, sa ikapitong araw, mangingilin ka. Kaya't hindi malilin lang ang bayan ng Diyos. Ang tunay na bayan ng Diyos, nangingilin ng Sabat. Ito, Revelation 14:12, sabi diyan, tumutupad sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Dalawa yan, makikita natin sa tunay na iglesia. Kapag isa lang ang makikita natin dyan, ay peking iglesia yon. Pag sinabing nananampalataya kay Kristo, kay Jesus Christ, pero hindi tumutupad ng kautusan, ay hindi tunay yun. Fake na church na yon. Kahit anong gawin nyo pang haral dyan na ligtas na kayo, labag kayo sa kautusan, hindi yan tunay. Dalawa dapat, tumutupad sa kautusan ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Diyan kinuha ang Seventh-day Adventist Church. Noong panahon ng makabagong panahon, nagkaroon ng pagre-rehistro, ipinarehistro. Ang tao na ang bahalang magpangalan ng iglesia. Dahil ang iglesia itinayo ni Kristo hanggang sa panahon ng mga apostol, walang karatula yan. Tinanong natin kanina eh. May karatula? Wala. Walang karatula. Mababasa ba ang Roman Catholic Church sa Biblia? Hindi. Kaya hindi masasabi ni Brother Alvin na yung SDA hindi mababasa. Ngayon ang SDA may basihan, yung katangian. Ang Roman Catholic Church walang katangian. Kaya hindi yan tunay. Ang SDA may katangian eh. Binabanggit ng Biblia eh. Ang aking bayan ay kinaroroonan ng aking kautusan. Ang RCC, sinabi ba? Anong kautusan meron ng RCC? Baliktad na kautusan. Binago nila yung Sabat, ginawang linggo. Kaya't maliwanag na itong RCC ay kabaliktaran ng SDA. Alam niyo sa Revelation, mga kapatid, dalawang iglesia lang maglalaban dyan. SDA at saka RCC. Yung Roman Catholic Church, yan ang Babylonia na binabanggit sa Biblia. Kaya tama yung nasa sa 1 Pedro na sa 5:13 na
si Pedro ay sumulat at yung code name na nilagay niya ay Babylon. Nasa Babylon niya, binabanggit nilang Babylon yung Iglesiang Babylonia. At sinasabi diyan sa Revelation, mga kapatid, na itong iglesyang ito ay maraming mga minamahalang Diyos. Kaya sabi ng Diyos, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Ibig sabihin, marami dyan sa Roman Catholic Church ang minamahal ng Diyos. Binawarningan sila. Sila ang sinabihan na magsilabas kayo, bayan ko, para huwag kayong marami sa kanyang salot. Kaya, okay. Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong. Second cross ito. Your time start now, bro Alvin. Okay. Unang tanong ko, Brad Ruben, Okay. naamin mo ba na sa history nyo talagang nag-umpisa lang ang Seventh Adventist, ha? Yung kompleto na name sa karatulan nyo sa inyong simbahan, Seventh Adventist Church, noong 1863 doon sa Michigan, Battle Creek, Michigan, USA, na rehistro sa Security Exchange Commission ng Amerika, USA. SEC. Alam mo ba yun? Yes or no? Yes, alam ko yun. Noong pitsang yan, noong panahon yan, dyan nagkaroon ng formalidad ng pagre-restro. Dahil noong sa panahon ng mga apostol, hindi pa uso ang pagpaparestro. O, sunod na tanong. So, salamat naman at inamin mo as a premise na doon talaga nag-umpisa 1863 at narehistro pa. So ngayon, ilang taon, Brad Ruben, mula ng 33 AD sa Jerusalem sa Pentecost bago may Seventh Adventist Church? Sige nga, kwentahin mo ilang taon? How many thousands of years? Bigay ka ng numero. Ha? 1,260 years bago nagkaroon ng pagre-restro. Pero nung panahong itinayo ni Kristo, yung katangian ang sinusundan natin dyan. Brad Ruben, may talata ka dyan? Kasi natatawa Next. ko, 1,260 years. Sabi mo, sa premise moderator, yun ang tanong ko. Kasi sabi na Brad Ruben ngayon, lumabas sa kanyang bibig as a premise, na 1,260 years after yun, sa 33 AD, marehistro. 1,260 years ba yung 1844, 1863, Brad Ruben? Tama ba yung kwentada mo o mali ka? Sa bukod sa labas yan sa ating topic ngayon, ang pagkikintada dyan, dahil may topic dyan na investigative judgment, magkikinta natin yan, meron tayong Objection, moderator. Okay, ano objection natin? Negative. Kasi moderator, categorical yung tanong ko na humingi ako number of years. Yung sinagot niya 1,260. Kaya nga, naghingi ako sa kanya, Mr. Moderator, kung kwentahin natin 33 AD plus 1,260, matotal ba ng 1863? Hindi na sinagot moderator kung ilang taon talaga eh. Tapos tama ba ang kwentada niya o mali? Categorical yun, isa lang ang sagot nun. Okay. Dapat aminin niya na mali ang kwentada niya. Okay, again, Bro Alvin, meron kang ini-insist doon sa categorical. Ano nga yung pagpipilian niya, Bro Alvin, ulit para maano ko? Isa lang moderator, sagutin niya yung 1,260 years na total ba plus 33 AD sa Jerusalem, Pentecost. Kung matotal ba doon sa 1863, yes or no? Matotal ba yun? Hindi. Kasi pag sabihin na matotal yun, Okay. ay mali. Hindi matotal. Okay, nakuha ko na, bro. So, Oo. merong yes or no dito, Bro Ruben. Meron. Meron kang counter objection, bro. 10 seconds na pagpapaliwanag or magne-next question ka kagad? Or counter objection? Sagutin natin yan. Sige, bro. Yes or no daw, bro? Yes, kwentahin natin. Revelation 12:14. Sabi dito, at sa babae binigay ang 2 pakpak ng agilang malaki upang ilipad sa ilang mula sa harap ng ahas hanggang sa kaniyang tahanan na pinagkandilihan sa kaniyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. 1,260 years yan. Next question. Next question, Brad, Ruben. Ang tanong ko sa iyo kanina sa premise again, Mr. Moderator, na sumamada ba? It would be total 33 AD na tatag yung iglesia sa Jerusalem plus 1,260 years ayon sa talata mo yan sa Revelation chapter 14 o chapter 12 ba yan? Na na-total ba 1863? Sagutin mo ko, Brad Ruben. Kung hindi talaga na-total, aminin mo na hindi na-total ba, David? Nagkamali ako. Na-total o hindi? Yes or no? Na total yan. May kwintada dyan.
O sige, sunod na tanong na lang, Brad Ruben. Okay. Yung 33 plus 1,260 is equivalent to 1,293 years. So, 1,293. Ibig sabihin, ang 1,293 AD, pareha lang sa 1863. Eh, malaking agwat, Brad Ruben eh. Parehas lang o hindi? Yes or no? No, depende sa pagsisimula mo ng pagkikintada. Ay Okay. hinahanap ko pa yung ano dito, hinahanap ko pa yung tamang kwintada dito. May total dito eh. Okay, sunod na question na lang. Sige, Brad Ruben, hanapin mo dyan habang magtatanong ko. Makinig ka naman sa tanong ko. Okay. Sunod na tanong ko, sabi mo, no, hindi susumada ng 1863 kasi nga 1293 lang. So ngayon, Brad Ruben, aminin mo na ngayon, nagsinungaling ka pala. Yes or no? That No, you lied to us and to the public. no, hindi tayo nagsisinungaling. Ay hinahanap ko pa yung talagang saktong kwintada dahil hindi naman yan ang topic natin. Pero hanapin ko. Meron dito, narito sa libro ito. Sunod na tanong, Brad Ruben. O Okay. sige, o patuloy lang tayo. Ang sunod ko na tanong, inamin mo na kanina na no, hindi sumumada ng 1863. Inamin mo yan ha. As a premise, Mr. Moderator, diyan ako magtatanong. Kasi inamin mo na hindi, it would not sum to 1863. So ngayon, Brad Ruben, i-confirm ko naman the second time, ipipilit mo pa ba rin yung kasinungalingan na yan, na kahit hindi masumada 1863, yung 1260 mo sa Revelation plus 33 or 30 AD, ipipilit mo pa rin yung kasinungalingan mong ganyan dito sa publiko? Yes or no? No, hindi lang tayo nagkakaintindihan dahil hindi yan ang topic natin ngayon. Pumasok ka sa ganong topic, ay pag-aaralan natin yan at hinahanap ko pa. Kaya, Next question. Next question. Di ba, Brad Ruben, ikaw ang nauna dito na pumunta sa ilang? Ikaw nagsambit ng 1,260. Hindi naman ako dito nagkwenta sa years. Ikaw nauna eh. Di ba, Brad Ruben? Nauna ka, di ba? Yes or no? Para linawin natin to. no, sagot Ikaw ko lang nag-mention. dahil tinanong mo ngayon, yung binagay kong talata sa Revelation 14, sa Revelation 12:14 ay binabanggit doon 1,260 years. Next question, Brad Ruben. Okay. Nakabidyo kasi tayo as a premise, Mr. Moderator. Nakabidyo tayo, ikaw ang nagsambit dyan sa 1,260 days. Tapos sinundan lang kita sa tanong. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, Brad Ruben, based on the premise, ibig sabihin, nagsisinungaling ka ngayon na hindi mo ni-mentionan una, ako ngayon ang pinagbintangan mo, ako na una dyan. Ipipilit mo yan, yung kasinungalingan na ganyan, yes or no? No, walang kasinungalingan dito. Ngayon, bigyan kita ng kwintada. Simula 1798 hanggang 1844, may kwintada yan. Next question. So 1844 pala, hindi pala 1863. Kanina, sabi mo 1863, okay ka sa history. So alin ba talaga, Brad Ruben? 1863 o 1844? Categorical ha, pumili ka ng dalawa o isa kasi dalawa contradictory yan, dalawang numero sa taon. 1863 ba o 1844? Categorical. Saan sa dalawa? Yung kwintada ng hula mula 1798 hanggang 1844. Time. Paubusan na ng oras. Okay, so dyan natatapos ang second clause ng ating affirmative. At syempre, dako tayo sa negative. 10 minutes sa kanyang rebuttal. Your time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Rasha, at ang operator natin at head admin sa Rasha TV. At sa aking katunggaling ngayon na bagong kaibigan ko na sa Badista, SDA member, si Brad Ruben Nakilada. O ngayon dito na tayo sa second, tapos rebuttal stand sa negative side. Halatang halata, Brad Ruben, na napasubo ka, no, na dilemma ka. No? I'm sorry to tell you that you failed miserably in this debate. Kasi, number one, nagsinungaling ka, ako nag-mention. Hindi, ikaw eh. May video tayo dyan, i-review natin yan. Napakaliwanag ikaw kasi pumapasok ka sa bagay na hindi mo mapanindigan. Kasi ang style ng mga sabadista, keso kayo may mga
hula-hula dyan, mga prophecy. Parang patunog din ng Sabadista, pati ng Saksi ni Jehovah, na magaling kayo sa prophecy, mga hula, tapos kayo lang nakatupad sa hula. Ngayon, na showdown natin, nagkabuhol-buhol ka, wala kang masagot. Kanina, 1,260 years, sabi mo. Tapos idagdag natin sa inyo, 30 AD, hindi 33. O kay 30 na lang, plus 1,260, 1,290 years lang. So, at the year 1290 AD, ang layo pa. 1863 AD, narehistro kayo. Minus 1296, ilan pang taon? Ang tagal pa. Mga almost 600 years. Sabihin natin 500 plus years. Naku, hindi ito mugma. Medyo nahiya ka dyan, Brad Ruben. Pag kahanap-hanap ka dyan, dapat preparado ka dyan sa referensya mo. Ngayon, na-dilema ka kasi nung nakuha mo ng referensya mo, nakita natin, naka-video, hindi mo pakita sa camera yung libro mo o anong reference mo dyan. Sabi mo, 1844. Say by the bill ka lang, Brad Ruben, pero ipit na ipit ka na gipit. Bakit? Nabulalas mo, 1844 pala. Kanina, 1863. Na-dilema ka naman ulit. Saan ba, Brad Ruben, talaga? 1844, ang tugma, katuparan ng hula sa 1,260 days. Days pa naman yun, hindi naman years. Ginawa mong years. So, sige na lang, years na lang. 1844 ba? Sabi mo ngayon sa referensya mo, Brad Ruben. Honest ka naman, referensya mo. O 1863, inamin mo 1863. Iba naman yung 1863 sa 1844. Kaya saan man ka pipili, Brad Ruben, puro ditugma yun. Yung katuparan ng hula. Nagkamali kayo. For a fact, sa 1844, mali nga yung hula ng Adventist, hindi bumalik si Kristo. Yun naman ang event na inaantay nyo. Adventist kayo, hindi naman bumalik. O kailan babalik, Brad Ruben, hindi nyo alam ngayon. O di pala kayo Adventist. Kasi ang Adventist na original, alam nilang araw at ang taon, kaya nga hinulat, batay sa Biblia, 1844. Agree naman si Mrs. White, kaya nga nag-convert siya from Methodist to the Adventist. Disipulo na siya ni Mr. Miller. Ngayon kayo, hindi na kayo makaset up kasi 1844, pumasok pala si Kristo doon sa kabanal-banalang dako sa langit, hindi pala bumalik sa lupa. So ngayon, kailan bumalik? Hindi pala kayo Adventist kasi hindi nyo na mabigay kailan bumalik Kaya nga walang Adventist sa Biblia kasi kayo rin fake in Adventist Kasi nagsiset up kayo ng araw, pumalpak. Tapos ngayon, hindi na kayo makapag-set up ng araw. Hindi na kayo Adventist. Wala na kayong araw Brad Ruben, yan kung sa ang debate kasi, Brad Ruben, pagkagin ako itong inulit sa debate ko para everyone would enjoy the debate. Para itong boxing, Brad Ruben, kung sa boxing pa, nakapanood ka naman ng mga boxing, kahit pa malaking puntos mo sa kalaban mo, leading ka na. Pagka 12 round, na-knockout ka ng kalaban mo, ang points niya, 50 points siya lamang sa'yo. Pero na-knockout ka sa last round, italo ka pa rin. Ang ganyan nangyari Ngayon dito, kulang ka pa ng puntos, nabugbog ka dito sa puntos, kung sa boxing pa lang, i-analogize natin, na-knockout pa kita. Saan kita na-knockout? Maraming beses. Napaluhod kita nung Matthew 16:18, wala pala letra po letra. Ikaw magpatunay Lumabas ngayon, ako nagpatunay sa negative. Mayroon ako letra po letra, ikaw wala. Lumabas, walang pangalan ng bayan ng Diyos. Sa Biblia, mayroong pangalan, Isaiah 62:2, Isaiah 65:15, Isaiah 56:7, Timothy Epistle, letra po letra. Mark 11:17, yun ang iglesia. 1 Timothy 3:15, ang katuparan, Iglesia Katolika, Acts 9:31 sa Greek. Roman Catholic Church based on the Greek, Pro-Romaeus Catholic Ecclesias, Romans 16:23, letra po letra. Ikaw walang Seventh-day Adventist. Walang Seventh-day Adventist. Walang Adventist Church o Seventh-day Adventist Church. Wala ka talaga napatunayan dito, Brad Ruben. Ako ang may napatunayan ako dito. Tapos napaluhod kita doon, hindi ka pa totally knock out. Ngayon sa tanong ko sa iyo ngayon sa taon, sabi mo 1844, nag-contradict na. Nagsungay na sa 1863. So dito talagang knock out ka na dito, say by the bell ka na, pero talagang tumba ka na dito. Hindi ka na makabangon diyan, Brad Ruben. Pumasok ka kasi diyan, huwag kang pumasok sa lungga, hindi ka marunong lumabas. No? Diyan ka na trap Kasi patunong mo, tayo yung katuparan, 1,260 years, hindi Katoliko. O ang Katoliko, walang hula-hula. Kami dito, Adventist, mga hula-hula, kaming katuparan. Ngayon, hindi pala katuparan, di nabisto tuloy. Hindi pala kayo talaga ang tunay na iglesia. Ayon dyan sa Revelation 12, verse dyan sa baba, na may 1,260 years. Hindi yan years, days lang yan. Kaya nga, binilang nga, nung nagministro si Kristo at the age of 30, Brad Ruben,
Luke 3:23, letra po letra, he started his ministry, public ministry, at the age of 30. So binilang yan, almost 3.5 years. Yun yung 1,260 days. Na nang matatag niya ang kanyang iglesia, yun ang katuparan. Days yan eh. Wala namang years yan. Nagsinungaling ka ba, Ruben, na pinipilit mo kasinungalingan mo? Nabisto ka dito, hindi yan years. Days yan. Lahat ng 1,260 na numero, kahit sa Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Revelations 11, Revelations 12, puro yan days eh. 12:6. At tumakas ang babae sa ilang. Ito yung babae ang iglesia. Ilang ba ang Battle Creek, Michigan, USA? Grabe ang forest dun, dense forest yun eh. Savannah nga yun eh, hindi yun ilang, kaya hindi yun ng 70. At doon siya ipinaghanda ng Diyos ang isang dako upang doon siya ampunin 1,260 araw. Sinong umampun sa inyo? May nag-ampun ba sa inyo sa 1863 at 1844? Kung nag-ampun man si Miller, mali si Miller, bulaan na propeta, sa bulaan si Ellen White. Sa Katoliko, ang Roman Empire, inampun ang Catholic Church kasi nag-convert in 325 sa Council of Nicaea. Si Constantine naging Katoliko na emperador. So buong Roman Empire naging Roman Catholic Church din, na-convert into Christianity. Kayo walang katuparan. 1,200 at ating na pong araw. Araw po, Brad Ruben, hindi taon. Naku, Brad Ruben, huwag mo namang ipasok yung mga prophecy nyo dyan na puro palpak. Katunay nga, 1844, the great disappointment, napalpak kayo. Tapos itutuloy mo naman, may another 1,260 years, living years, dito days. Sige nga, magbasa ka ng may talata, Brad Ruben. Itong challenge ko, knock-out mo na ulit ako, tapos ikaw na ang panalo. Pag may nabasa ka, 1,260, tapos hindi days ha, years, taon. Walang ganyan kaya sa Daniel eh. Days lang. Puro days. Sa Daniel days. Sa Revelation days. Tapos ginawa niyong years lahat. From Daniel to Revelation. Iba naman yung Numbers 4:34 sa Old Testament. Kasi Ezekiel 4:6. Sa Old Testament yun na mga araw, hindi yun dito sa New. Bakit pati dito sa New, ginawa nung taon eh. Hindi ganyan. Si Kristo. Nung naglakad sila, ilang araw, mga apostol, ibig sabihin, years din yun. Pag may nabasa ka ditong araw, pulo na 2 years. Huwag naman ganyan. Brad Ruben, tapos 7th day, araw, ikapito. 7 years pala yan, equivalent. Walang ganyan, mga isip-isip yun, mga guni-guni lang yun yan eh. Magising na kayo sa guni-guni, Brad Ruben. Dito, bugbog sarado ka talaga, Brad Ruben. Actually, hindi ako, kung sa vaccine pa, hindi akong nakasuntok sa'yo. Ikaw mismo, yung tamao mo, sinuntok mo sarili mo. Baga na self-incriminate ka, nag-self-destruct ka, nag-suicide ka sa sarili mo. Inisa mo ang sarili mo sa sarili mong mantika. Dahil pumasok ka sa hindi mo mapapanindigan. Brad Ruben, wala ka talagang napatunayan dito. Ako ang may napatunayan. At yung prophecy mo, napatunayan ko, i-review mong video. Pinenta ko nga yung days yung panahon yun ni Kristo hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang yung pagbalik niya sa langit, tatatag ang iglesia. Sa inyo, ang layo 1,290 AD? Wala naman nangyari sa 1,290 AD. Dito ang nangyari, 1844, napalpak. Nagtatag ka 1863, anong nangyari dyan? Nagtatag kayo ng iglesia ng sarili. Matthew 16:18, tapos si Kristo magtatag. Unang Korinto 3:10 hanggang 11, wala nang taong sino man na may karapatan magtatag. Nagtatag kayo 1960, inamin mo. So, peke kayo ng iglesia, kayong peke ng iglesia. Kayong hindi sumunod sa utos, Hebreo 4:7-8. So, bago ng araw, old pa lang kayo na araw, Saturday na Saturday. Bago na nga Kami nakasunod, kayong hindi nakasunod. Sabi ng Diyos, hoy, bagong araw na ha, sa bagong tipan. Bagong araw na, ibang araw na. Tapos hindi pala ibang araw, matigas ulo. Parang mga Hudyo. Okay, so dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Sa negative, 7 minutes ito, bro. Your time start now. Okay, Bro Alvin. Pagdating sa prophecy, pag sinabi bang araw, hindi ba pwedeng years yun? Pag sa prophecy. Ang sagot ko, pwedeng years kung Old Testament. Dito, Revelations ang kinote mo. Sa Revelations, puro yan araw, literal. Hindi yan, kasi the Lord's Day. Ang isang araw, gawin mong the Lord's year, taon, sa Revelations 1:10. Ang araw ng Panginoon, gawin mong taon ng Panginoon.
Ang Ah, layo eh. sunod na tanong. Tutol ka ba sa sinabi ni Pedro na ang isang taon sa tao ay isang araw sa Diyos? Tutol ka o hindi? Hindi ako tutol. Ang ibig sabihin yan, na mahabang panahon sa Diyos, sa tao, konting panahon lang sa Diyos. Hindi ibig sabihin na isang araw, 1,000. So ngayon, ang labas sa iyo, 1,260 days, times 1,000. So 1,260,000 days? Oh, Ah, yes? Ano ano, ba yan? sunod na tanong, anong mababasa dyan? Ang isang araw sa Panginoon ay isang taon sa tao. Yun bang mababasa o ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa tao? Alin dyan sa dalawa? 1,000 taon nga. Eh, ang sa'yo, 1,260, edi times 1,000 mo. Ilang milyon na yun na araw, ilang milyon na yun na taon. Lampas-lampas na yun sa 1844 at 1863. Kaya ang layo talaga, Brad. Ruben, huwag mong ipilit. Ikaw masisira pag pinilit mo. Ah, sunod na tanong. Sunod na tanong. Sa prophecy, sa Numbers 14 verse 34, sabi dito, ang 40 days ay magiging 40 years. Ganon din sa Ezekiel 4:6. Ang 40 days ay magiging 40 years. Ibig sabihin, ang ang 40 days sa Panginoon o isang araw sa Panginoon pumapatak na isang taon sa tao. Ngayon tanong sa Revelation 14 verse 12, 12:14. 1,260 days. Saan nagsimula yon? Dahil sabi mo, yun ay hindi years kundi araw. Anong kwintada ang iyong pinagbasihan? Sinagot na kita kanina, Luke 3:23, about 30 AD, nag-umpisa si Kristo. 3 years siya nag-ministry. So, AD 33. Yung 30 plus 3.5 years, yun yung kwintada sa araw. Kasi araw to eh. Revelation 12:14, hindi mo binasa araw eh. Mali ka nga, taon, ginawa mong taon. Wala namang letra po letra na taon dito. Puro araw to, English, Tagalog, pati sa Greek eh. Araw to. So, ibig Timera, sabihin, timera. ang pinagbabasihan mo ng 1,260 days doon sa panahon ni Kristo. Siyempre, kasi iglesia to, kailan ba natatagang iglesia? Di ba 33 AD o 30 sa inyo, mga Sabadista? So before natatagang iglesia, 3.5 years itong sila. They were persecuted by the Jews for 3.5 years in Jerusalem. Hanggang nagbating sila sa Roma, naging Roman Catholic Church. Hindi to 70 Adventist. May 70 Adventist ba dito na pinipersecute for 3.5 years? Napunta ba sa ilang? Doon sa Israel, sa ilang yun, sa Egypt. Kayo dyan sa Amerika, Savannah naman, deforest yung Battle Creek, Michigan, kaya ang layo sa katuparan eh. Layo talaga, Brad Ruben, bumalik ka na sa Katoliko. So, ibig mong sabihin, literal yun na 1,260 days. Yes, kasi mababasa letra por letra dito. Apokalipsis 12, talatang 3, talatang 14. Sa 14 nga, kanyang tahanan na pinagkandilian sa kanyang isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. So, ibig sabihin, ano talaga to? Equivalent to 3.5 years kasi i-divide mo yung 1,260 days into how many years equivalent? 365 days per year. Di tama. Tatlong panahon at kalahati, hindi pwede na 1,260 years. Kasi paano na yung tatlong panahon at kalahati? 3 years and a half? Sunod na tanong, sabi mo kanina, literal yan na pinersecute si Kristo at dinala sa Egypt. Ilang taon na nirahan sa Egypt si Kristo nung baby pa, nung dinala siya doon sa ayon sa iyo? Ilang taon? Basahin natin dito sa Mateo talatang kapitulo 2. Ibig sabihin, Brad Ruben, nalimutan mo yung talata dito kung ilang taon sila nanirahan doon. Basahin natin dito. Mateo kapitulo 2, talatang 22, no? Oo. Sige, next question. Sunod ang tanong, dahil sabi mo, literal yan, at si Kristo ay dinala doon sa Egypt, sa sinasabi mong ilang, 300,
3.5 years. Saan mababasa na nanirahan sila sa Egypt ng 3.5 years? Saan mababasa? Oh, kasi before 12 years old, malayo pa. Below 2 pa doon si Kristo nang lumaya sila. So natupad yung hula 3.5 years. Alangan naman pag 12 years old, nandito na sila sa Jerusalem. Doon pa mag-umpisa ang 3.5 after 12. Dapat talaga, before pa siya 2 years old, doon ka na bibilang. So 1 year old siya, 2 years old. So 3.5, bumalik na sila sa Israel. Yan naman, talata. Yung 3.5, yung sa 1,260 days, letra po letra. Okay. Revelation 12:6. Ayon sa iyo, nanirahan sila sa Egypt ng 3.5 years. Mula baby hanggang sa bumalik sila doon sa Israel, doon sa Galilea. Ibig mo sabihin 3.5 years old si Kristo nung bumalik sila doon sa Galilea mula Egypt. Kung sundin natin ang letra po letra dito sa Revelation 12:6, 1,260 days. Almost 3.5 years, sir. Alam mo yan, Brad Ruben, ang kwentada niyan, 3.5 years, that's 365 days per year. 3.5, itutulan mo yung 1,260 days, wala kang years doon Isa yung iba, 1,260 AD, 1 plus 30, 1,290 AD, mas malayo yan sa'yo Mas tama ang Katoliko. Okay, so dyan natatapos naubos ang ang ating second stage ng debate. At shoutout pala sa ating nasa live dyan. Ayan. At dako tayo sa ating final conclusion, bro. At titingnan ko kung conclusion na, wala nang tapos na yung ano ko, yes, battle. Yes, bro. At sabi ni RJ, iba ang kalendar ng Lumang Tipan, iba din ang kalendar ng SDA. At Rhea Moncada sabi niya, SDA may sariling ba kayong kalendaryo? Shoutout din kay JM Gonzaga, out of topic daw. Focus po sa church, topic po Ruben. Sabi ni Jason Inton, Alvin, kaya mo ba si Joe Ventilacion? At shoutout din kay Emmy Alfonso. Di papayag ang MCGI at INC dyan. So, tuloy tayo mga kapatid. Brother Alvin Kitabundok para sa iyong final conclusion. 5 minutes bro. Bilang negatibo, your time start now. Okay, maraming salamat Mr. Moderator, Brad Rash. At sa ating amigo nga sa Balista, si Brad Ruben ng Gileada. Dito sa Living New Testament, Brad Ruben, makinig ka kung sana may Living New Testament ka at Living Bible. Colossus 2:16, letra po letra, sabi ni St. Paul. Bilang Kristiyano itong sabi niya, so don't let anyone criticize you for what you eat or drink, or for not celebrating Jewish holidays and feast, or new moon ceremonies, or Sabbath, for not celebrating. Hindi na pala sila nag-celebrate ng Sabbath. Letra po letra yan. Tapos ipipilit mo Saturday sa Old Testament, Colossus 2:16. Bakit hindi sila nag-celebrate ng Sabbath? Kasi si simple na nagsulat sa Colossus 2:16, sinabi din niya sa Hebreo 4:7, nagtangi ang Diyos, nagbukod ng isang araw. Bakit magbubukod pa at magtangi ng isang araw? Tapos meron naman palang nabukod na sa Old Testament na ganun pa rin sa New. Na Saturday pala, ikapitong araw pa rin. Ang old, ginawa mong old again. Ang new, binalik mo sa old. Sa 8, napakaliwanag. Kung nakapagbigay pa ng kapahingaan sa 70 Sabbath, si Josue at si Moses, hindi na sana ang Diyos, ang Panginoong Diyos, magsasalita pa ng, parehong araw? Hindi. Ibang araw, litra po litra, kayo ang lumabag sa utos, utos yan ng Diyos. Lahat ng salita ng Diyos, utos yan, sabi ni Pablo sa unang Korinto 14:37. Alalahanin nyo, 1 Corinthians 14:37, sabi ni Pablo, itong mga sinulat ko, siya nagsulat sa Hebreo 4:7-8, ay lahat utos ng Panginoong Kristo. Mantakin mo yan. Tapos ikaw, Brad Ruben, Katolik ka siguro dati, tama na yung araw mo, linggo na kasi ibang araw na. Tapos ngayon, naging matigas ka, bumalik ka ulit doon sa Old Testament times, sa Saturday. Ang utos si Pablo sa unang Korinto 14:37 na natupad sa Hebreo 4:7-8, iba ng araw, linggo na yon, gawa 27, linabag mo. So kayo pala law breaker, kami talagang tunay na Sabbath keeper. Meron akong mababasa talata 2, hindi nangilin si Kristo ng Sabbath. John 9:16, alam mo yan. Letra po letra yan. Ikaw, wala kang letra po letra, Brad Ruben, na nangilin si Kristo ng Sabbath. Walang nagsalitang nangilin. Pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabbath. Walang letra po letra na nangilin. Sa akin, may letra po letra. Hindi nangilin si Kristo ng Sabbath. Juan 9:16.
Bagkus, sinira pa niya ang Sabat, letra por letra, sinira ang Sabat. Paano nga mangilin siya sa Juan 9? Isinira nga niya sa Juan 5:18, letra por letra, manakin mo yan. Bakit sinira niya sa Juan 5:18? Kasi nga, nagbigay na siya ng utos na bagong araw na, nagtangi na sa bugod ng bagong araw at ibang araw, Hebreo 4:7-8. Bakit magmatigas tayo? Sabi nga ni Kristo sa Hebreo 4, huwag tayong magmatigas kung magsalita ng Diyos ng bagong araw. Huwag tayong magmatigas sa puso, tulad ng ginagawa ng mga Hudyo dati, yung mga fathers natin in the desert, in the Old Testament. O Acts 27. And on the first day of the week, here the Christians, even at this time, must have changed, or the Waynes version, must have changed the Sabbath into the first day of the week, the Lord's Day. As all Christians now keep it, this change was undoubtedly made by the authority of the church in the exercise of the power, which Christ has given to her, for is the Lord of the Sabbath. Gawa 27. Unang araw na nga eh. O Brad Ruben, sabi mo dyan sa reference mo, ang iglesia may kapangyarihan na mag-transfer sa Saturday to Sunday. Tama naman, alam nga naman sabi ng Diyos sa Hebreo 4:7-8, magbago ng araw, iba ng araw. Tapos hindi kami susunod. Siyempre, bilang iglesia, bilang bayan ng Diyos, susunod kami kasi si Kristo ang ulo namin. Colosas 1:18. Kaya nagbagong araw, nag-ibang araw na, Hebreo 4:7-8. Hindi na ingilin sila mga Kristiyano, sila na sa Pablo, ang Saturday Sabbath, o Colosas 2:16, letra po letra. Sunod din kami sa ulo. Ano nga naman, Saturday na Saturday kami, tapos ang ulo namin, linggo na. Hindi na nangili ng Saturday. Colosas 2:16. Oh, again, Brad Ruben, anak at ka doon sa 1863. Alam ko, medyo nahiya ka, baka napasok ka dyan. Tapos 1844. Alin ba talagang totoo? 1844, naging Adventist kayo na tunay na bayan ng Diyos, o dito pa kayo naging tunay 1863 na nang marehistro kayo doon sa Amerika? Iinamin mo, yung sa Matthew 16:18, hindi rin narehistro. Ikaming Katoliko, hindi kami narehistro, kaya kami talaga yung Matthew 16:18. Ecclesias Catholicus kay Judias kay Sigilias kay Samaras. Gawa 9:31, original Greek, letra por letra. Katupalan ng hula ni Kristo, Mark 11:17, quoting Isaiah 56:7. At natupad sa Roman Catholic Church, sa Roma 16:23, Roman 16:23, pro-Romayos, Roman. Catholicus, Ecclesias Catholic Church, Roman Catholic Church. So, panalo kami dito, Brad Ruben, at ikaw ang talo dito. I'm sorry to tell you. Okay. So, dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Ruben, 5 minutes bro, bilang affirmative, your time start. Okay, magandang gabi po ulit. Masaya itong usapan namin ni Bro Alvin. Alam nyo kanina mga kapatid, noong binabanatan natin si Bro Alvin sa mga talata tungkol sa tunay na iglesia, talo siya doon. Kaya umiba siya. Pumunta siya doon sa sa sinasabi niya yung paglitaw ng true church. Kaya nung ginamit natin yung Revelation 12:14 ay 1,260 days o years. Ngayon, nung tinatanong-tanong niya ako dahil labas na sa topic yun, nung habang hinahanap ko, masayang-masaya siya dahil akala niya hindi ko makikita. Eh, nakita ko na ito ngayon. Nagsimula ang hulang yan mula 538 AD hanggang 1798, kumpleto ang 1,260 years. Ang history nito mga kapatid, nagsimula ang pag-uusig sa bayan ng Diyos sa pangunguna ng mga kapapahan, yung mga Katoliko. Inusig nila ang bayan ng Diyos, pinagpapatay nila. Ngayon, tumakas, nakarating sa Amerika ngayon. Kaya sabi sa Revelation 12:14, binigyan ng 2 pakpak ng agila. Ang ibig sabihin ng agila, kung ano ang sinisimbola ng Amerika, yung agila, doon sila napadpad. May dumating na barko sa Amerika noong 1620. Ang pangalan nito ay Mayflower Ship. Mayflower ang pangalan niya. Sakay doon ang tinatawag na mula Plymouth, England to Massachusetts, USA. Ang pangalan dito ay Pilgrims of the Fathers. Kaya't nung dumating sila sa USA, nung taong 1798 ay binigyan ng kalayaan ang relihiyon. Kaya mula 1798 hanggang 1844, magkakasunod na hula yan, bagamat labas na sa topic. Pinapaliwanag lang natin kunti.
kanina nung tinatanong-tanong natin si Brother Alvin, sabi niya, yung 1,260 days daw yan. Ang sabi niya, nung tumakas sila Maria papuntang Egypt, baby pa si Jesus Christ, 2.5 years. Ngayon, nung tinatanong ko, ilang taon na nirahan ah, sila Joseph sila Mary doon sa Egypt, hindi niya masagot. Ilang taon nung bumalik sila, ilang taong ang kwintada, hindi rin masagot. Yung pag-escape kanina ni Brother Alvin doon sa 1,260 days, sabi niya literal, ay nabuking at nagkabuhol-buhol siya. At maliwanag mga kapatid na yung taktika niya na ilihis ako ay sinundan ko, hindi rin naman niya matindigan dahil wala siyang libro, hindi niya kabisado. Ako may libro ako dito, may kwintada ako dito. At yung kanina, kung napansin niyo, hinaharang niya yung pagtatalakay natin na ang Roman Catholic Church mismo ang bumago sa kautusan. Matatawag niyo bang true church ang Roman Catholic Church? Hindi. Binago nilang kautusan, pinalitan nilang Sabat, 7th-day Sabat into first day Sabat. O, tunay ba yun? Bulaan, di ba? Bulaan. Ang binabakbakan natin dito mga kapatid ay ang daladalang aral ni Brother Alvin. Ngayon ako naman, Brother Alvin, magaling kang debater. Ang kaso, ang daladala mong doktrina ay mali. Kaya kapag doktrina ng SD ang dadalhin mo, sigurado, Bro Alvin, walang makakatibag sa'yo. Mag-SD ka na, Brother Alvin. Kaya yun ang ano ko sa'yo. Yun ang bilang pagmamahal bilang isang kapatid, dahil kuya na kita ngayon, mag-SD ka. Dahil yun ang katuparan ng sinasabi sa Revelation 18:1-5 na lumabas kayo sa kanya bayan ko. At para huwag kayo madamay sa salot. Dahil bakit sasalutin ang Babylonia? Dahil maling aral ang kanyang dala. Hindi na siya tinatanggap ng Diyos yung aral niya. Dahil hayagang pinalitan niya ang kautusan. Kaya yun ang dalangin ko, Bro Alvin. Mag-SDA ka, total, nagkakarambulan na kayo dyan sa Roman Catholic Church. At dito sa libro ko, hinahayag talaga ang lahat ng aral ng RCC na galing lang sa kapapahan. Kaya huwag mong kakalimutan, Bro Alvin, ha? Ako ang nagsusumamo sa iyo na mag-SDA ka bilang pagtugon sa Revelation 18:1-5. Lumabas kayo. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between SDA and Catholic sa topic na patutunayan ko na ang SDA ay church ang itinayo ni Cristo ayon sa Mateo 16:18. Affirmative natin si Robel Nabal ng Seventh-day Adventist, negative naman si Alvin Kitamundok ng Catholic. At syempre kung before natin i-end yung ating live, gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa mga nanood at makakapanood pa nito. So syempre unahin natin si Bro Ruben. Bro. Okay, maraming salamat Bro Rasya sa iyong sa iyong pagtitiis na moderate sa amin. Nakita mo naman na maayos na kausap si Bro Alvin. Masayang kausap at matalinong kausap si Bro Alvin. At sa lahat ng nasa room, maraming salamat sa inyong pagtsatsaga. At meron po akong babatiin. Binabati ko po si Don Baltasar sa ito. Josephine Baro, Rowena Banyes, Roman Catholic ito. John Isip, dating RCC ito, na naging SDA, Bro Alvin. Matas ang nito, kilalang-kilala ito dito sa amin dahil ang family nito ay Roman Catholic Church, si Brother John Isip, na naging SDA na. Si Jeffrey Ong ay nanonood din, si Arnel Quecho, si Rolly Sagom, itong teacher. At yung mga hindi ko nabanggit, mga kapatid, ay subaybayan nyo. Meron pa kaming susunod na debate ni Bro Alvin. Patutunayan ko na ang Sunday, yung Mark of the Beast, tatak ng hayop yan. Kaya abangan nyo dahil si Bro Alvin malapit na magiging SDA talaga ito. Maraming salamat at magandang business. Okay, at syempre Bro Alvin. Maraming salamat, Badras, sa pag-moderate mo sa amin ni Brad Ruben at si Brad Ruben din na very gentlemanly.
Yung invitation mo, Brad Ruben, maraming salamat. Tama na sa amin, Brad Ruben, na yung tiyuhin ko at buong pamilya na ay sa Balista. My uncle died late last year. He was a good Adventist. I believe that he can go to heaven also, like my father who died before him. Pero Katoliko naman yung tatay ko. Dito lang muna ako sa tatay ko na napunta ng langit, Brad Ruben. Kasi as a matter of fact, nagpapanaginip sa kanang tatay ko, he is already shining white in glory. So, ibig sabihin, he already entered heaven. Yung uncle ko na mabait, hindi ko pa nakita eh. So, nag-aantay pa ko, Brad Ruben. Shoutout kay Brad Ramon na follow na all. Mga friends ko dito sa Facebook, sila Brad Rolly Casim Solimenio, sila Brad Norberto, Idong Norbs, at sila marami pang iba dyan, no? Maraming salamat sa inyo, mga Catholic Defenders. At siya nga pala, announcement na huwag kayong maniwala dyan sa mga announce dyan na natanggal ako sa CFD. Kasi dito sa simbahan namin, Brad Ruben, pag nadiliga ka ng obispo, dapat obispo din na magtanggal sa iyo. Hindi na nadiliga ka ng obispo, tapos tatanggalin ka ng liman. Walang ganyan eh. So, fake news po yan. Brad Rasha, maraming salamat, Brad Rash. Good night, God bless. Brad Ruben. Okay. Okay, at dyan nagtatapos ang debate natin. This is Russia and Russia TV. We're out.